Ngayon po ay Good Friday at ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Tumawid sila sa batis ng Sidron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumunta doon si Judas kasama ang ilang pinuno na mga bantay sa templo at isang pulutong na mga kawal Romano na padala ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo. May dala silang mga lampara, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila at sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya. Nang sabihin niyang, "Ako si Jesus," napaurong sila at natumba. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, "Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Natagpas ang kanang tainga ng aliping iyon na ang pangalay Malko. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Dapat kong inumin ang kupa ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Dinakip nga si Jesus at ginapos ng mga bantay sa templo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya ay dinala mula kay Anas na biyanan ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ng taong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamamatay para sa bayan. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Kilala ng pinakapunong pari ng mga Hudyo ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon kaya't nagpabaga ng uling ang mga utusan at mga bantay at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro at nagpainit din. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari ng mga Hudyo tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinaguga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga pinuno ng mga bantay na naruroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong pari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Pagkatapos, si Jesus ay nakagapos pa rin nang ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Habang nagaganap ang mga ito, si Simon Pedro ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya ay tinanong ng mga naroon, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling ikinaila ito ni Pedro at siya naman pagtilaok ng manok. Maaga pa, dinala na si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caiphas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sila'y sumagot, "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama." Sinabi sa kanila ni Pilato,
dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas. Subalit sumagot ang mga Hudyo, wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus kung paano siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, yan ba'y sarili mong palagay o may ibang nagsabi sa iyo? Hindi ako Hudyo. Tugon ni Pilato, ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ng mga Hudyo ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kung ganon, isa kang ang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito, ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Hindi siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato sa Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. Siya ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at bawat isa'y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at kanilang pinagsasampal sa Jesus. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, hito, pagmasdan ninyo siya. Pagkakita sa kanya ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan sa kanya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig niya ang sinabi nila. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Tanong ni Pilato. Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus, magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya't mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito sa iyo. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sinumang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, patayin, ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari ng mga Hudyo, wala kaming hari kundi ang emperador. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinilagay sa krus, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo.
Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong pari ng mga Hudyo kay Pilato, "Hindi sana ninyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko na." Nang maipako na ng mga kawal sa Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian nilang apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika, ito'y walang tahi, at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal, "Huwag nating punitin ito. Daanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta." Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang aking tunika. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus na Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, at si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, ay sinabi niya, "Ginang, nariyan ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Nariyan ang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda, at ayaw ng mga Hudyo na mananatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga, dahil natatangi ang araw na iyon sa pamamahinga. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat, at may biglang dumaloy na dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, "Walang mababali isa man sa kanyang mga buto." At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, "Pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat." Pagkatapos nito, si Joseng taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mera at aloy. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa isang telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napapaglibingan. Yamang noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing sa Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang krus ay simbolo ng pagpapakasakit at pagsasakripisyo. Merong mga krus na nagmumula sa kalikasan tulad ng kalamidad at pandemya. Mayroon namang nanggagaling sa ating pagtupad sa ating mga tungkulin bilang pinuno, politiko, pare, magulang o anuman ang ating profesyon sa buhay. Ilan sa ating mga krus ay ang ating kapwa, maaring asawa, anak, kapatid, kaibigan o kaaway. At mayroon ding krus
na bunga ng ating nagawang kasalanan. Sa araw na ito, sinasamba natin ang banal na krus ni Kristo. Ano po ba ang krus na pinapasan ni Kristo? Ang krus ni Kristo ay ang ating mga kahinaan at mga kasalanan. Pinapasan ni Kristo ang krus tungo sa Kalbaryo upang tayo ay gumaling at maging mabuti sa harap ng Diyos. At ang krus ni Kristo ay ang krus na nakapagliligtas at nagpapabanal. Pinapasan niya ito dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin na ginawa mismo ni Jesus. Ang kanyang sinabi na walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong ibinibigay ang kanyang buhay para sa kanyang iniibig. At ito ang ginawa ni Kristo para sa atin sa krus. Dahil kay Kristo, ang krus ay naging simbolo at imahen ng mapagmahal na Diyos. Ngayong Good Friday, maaring may tanong natin sa ating mga sarili, ano at sino ba ang mga krus na pinapasan natin sa kasalukuyan? Magkaiba ang klase at bigat ng krus na dinadala ng bawat tao. Ngunit tayong lahat ay talagang may pinapasan na krus. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng consolation na hindi pala tayong nag-iisang may dinadalang mabigat at pinapasang krus sa ating buhay. Hindi lamang tayo ang may problema, may dinadala at pinagdadaanan sa buhay. Maraming mga tao ang may mas malaki at mabigat pang problema kaysa atin. Kaya kung nabibigatan tayo sa ating krus, tingnan lamang natin ang krus ng ating kapwa, lalo na ang krus ng mga terminal patients, ang mga kapatid nating nadapuan ng virus dala ng pandemya. Siguro makikita natin na maraming mga taong may mabigat pang krus kaysa ating krus. Tulad ng isang batang nagtatampo at galit sa kanyang mga magulang dahil hindi siya nabilhan ng sapatos sa kanyang kaarawan, hanggang nakakita siya ng isang batang masaya kahit putol ang kanyang mga paa. At bakit natin kailangang harapin ang ating krus? Dahil ang pagpasa natin sa ating krus ay mahalagang bahagi sa ating pagsunod kay Kristo. Sinabi mismo ng ating Panginoon, ang sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan niyang limutin ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa pamamagitan ng pagpasa natin sa ating krus, ating masundan si Kristo na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung pasanin natin ang ating krus para sa buhay at ikabubuti ng ating kapwa, makakamit din natin ang ating kaligtasan. Sa ating pagpasan sa krus, iaalay natin ito para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at sa ating mga mahal sa buhay. Paano po ba natin pasanin ang ating krus? Hindi nakakatulong ang pagpasan natin sa krus na may sama ng loob, may galit, may tampo, at may pagrireklamo. Pasanin natin ang ating krus na may kababaang loob at pag-ibig. Maaring makakuha tayo ng inspirasyon mula sa isang nanay na inaalagaan ang kanyang anak na may karamdaman, o ang isang tatay na tiniis ang malayo sa kanyang pamilya para lamang matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. Dagdag pa nito, pasanin natin ang ating krus na may pagtitiwala na mayroong isang makapangyarihang Diyos na lagi nating kapiling sa lahat ng oras. Sa pagpasan natin sa ating krus, ituon natin ang ating mga mata sa buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Lagi nating tatandaan na mayroong hangganan ang lahat ng bagay. Lakip na ang ating krus at mga problema sa buhay. At higit sa lahat, naghihintay sa atin ang buhay na walang hanggan na ipinangakong ipaghanda sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya tulad kay Kristo, matutunan nawa nating pasanin ang ating krus at tumulong sa ating mga kapatid na nabibigatan at nahihirapan sa pagpasa ng krus ng kanilang buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them,
they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.